Kabanata 606. Mabilis na dumaloy ang espiritual na dugo sa kanyang katawan, patuloy na pinipino ang mga kalamnan, buto, at laman ni Zephyr. Sa kaibuturan ng kanyang katawan, bawat buto ni Zephyr ay naglabas ng kumikinang na liwanag. Kasing puti ito ng jade, na parang isang likhang sining. Sa loob ng puting jade, may mga sinag ng gininto ang liwanag na nakapalibot dito, at mayroong walang hanggang misteryosong enerhiya sa loob nito. Hindi lamang kayang buhayin ng blood refining enchantress ang kanyang spiritual blood, kundi kayang pinuhin din ang kanyang mga buto at buto. Umakyat ang enerhiya ng dugo sa langit at sumugod ang enerhiya sa mabituing ilog. Umuungol. Bigla na lang, isang mahabang alulong ang pinakawalan ni Zephyr. Agad na lumawak ang mga nakakatakot na alon mula sa kanyang bibig, at patuloy na bumubuga palabas ang mabibigat na alon. Boom! Ang kanyang momentum ay parang bundok, at ang kanyang dugo ay parang dagat. Biglang, may mga sinag ng nakasisilaw na dumaan sa mukha ni Zephyr. Buksan. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Zephyr. Bigla na lang, napuno ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan at agad na nabali ang mga kadena. Sa wakas, sa sandaling ito, isang walang katapusang pinto ng kadena sa katawan ni Zephyr Khan ang marahas na itinulak pabukas ng enerhiya ng dugo. Level 8 Lixie bukas. Nang maabot niya ang level 8 agility, agad na bumalik sa dati ang kanyang pagod na postura. Lahat ng kanyang blood energy ay perpektong nilamon ni Zephyr. Kasing puti ng jade ang kanyang mga kalamnan, ngunit may isang uri ng aura ng kapangyarihan na nakapalibot sa kanila. Sa oras na ito, si Zephyr ay mas mukhang isang mahinang scholar na may mukha na jade, nang walang anumang malakas na aura. Gayunpaman, sa pagmulat at pagpikit ng kanyang mga mata, mayroong isang uri ng malakas na pagbabago-bago sa kanyang payat at manipis na katawan na patuloy na sumasabay sa paghinga ni Zephyr. Ang enerhiya ng espiritual na dugo ay gumanap ng mahalagang papel sa mga tagapagtatanim ng martial arts. Bagamat isa lamang itong tagumpay sa kaharian, sa katunayan, ang kapangyarihan ng isang Zephyr ay lubos na napabuti. Boom! Ikinumpas niya ang kanyang kamao. Sa isang kisap mata, ang kamao ay sumugod na may kasamang mga alon ng hangin. Pagkatapos ng tagumpay, ang aking lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 30%. Gayunpaman, sa pagtaas ng enerhiya ng dugo, ang aking lakas ay tumaas muli ng 30%. Kung pagsasama-samahin, ang aking lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 60%. Ang 60% ng kanyang kapangyarihan ay isang hindi maisip na nakakatakot na pagtaas. Kahit na malagpasan niya ang isang kaharian, tiyak na hindi ito magiging ganoon kataas. Karamihan sa dahilan ay dahil sinusuportahan siya ng enerhiya ng dugo. Ang kasalukuyan kong enerhiya ng espiritual na dugo ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa mga nangungunang eksperto sa espiritu. Kung ipapakita ko ang energy explosion technique, ang kapangyarihang ipinapakita nito ay mapapahusay. Ang lakas ko ay tumaas ng 60%, at ang enerhiya ng dugo ko ay nasa tugatog nito. Nasa level 8 agility na ako ngayon, pero ang mga kaliskis ng dragon ko ay hindi gaanong nagbago. Pakiramdam niya ay bahagya pa lamang nagising ang 9 na kaliskis ng dragon sa kanyang katawan. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan nila kung gusto niyang makapasok sa ika-10 kaliskis ng dragon at maabot ang parehong antas. Hindi ko alam kung may pagkakataon para hayaan akong gawin ang 10 iskala ng sabay-sabay. Maraming sikretong kayamanan sa Immortal Secret Land. Kung makakahanap siya ng kaunting enerhiya ng dragon o dragon's blood essence, ang kanyang cultivation ay mapapabuti sa isang kamangha-manghang antas sa isang iglap. Sayang naman at bawat bagay na may kinalaman sa dragon ay nangangailangan ng isang kamangha-manghang pagkakataon. Magiging napakahirap itong hanapin. Bumantong hininga si Zephyr nang walang magawa. Kabanata 607. Habang iniisip niya ito, pumasok na rin si Zephyr sa cultivation state. Ngayong naabot na niya ang level 8 agility, natural lang na kailangan niyang palakasin si Zephyr, lalo na para makaangkop sa kasalukuyan niyang lakas sa pakikipaglaban. Makalipas ang 2 araw. Dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, lubos na niyang naunawaan at napag-aralan ang kanyang kasalukuyang lakas.
Maging sa usapin ng lakas o kakayahan sa pakikipaglaban, lubos niya itong napag-aralan. Sa ngayon, hanggat wala akong nakikitang eksperto sa antas ng emperador, marami akong magagawang mapapatay na eksperto. Matapos maabot ang level 8 agility, lalong natanto ni Zephyr kung gaano kahanga-hanga ang kanyang kasalukuyang lakas. Masasabing sa pagbuti ng kanyang kaharian, lalo siyang naging bihasa sa kapangyarihan ng Ancient Draconic Way. Ngiyaw. Tila alam na ni In na aalis na ito sa lugar na ito. Sa 2 araw na ito, naging abala si Meatbun, palaging naghahanap ng mga bihirang espiritual na prutas mula sa paligid at inilalagay ang mga ito sa imbakan ng singsing ni Zephyr. Sa oras na ito, sumusugod ito dala ang isang spirit fruit na nagbubuga ng apoy sa bibig nito. Swoosh! Mabilis na lumipad ang maliit na lalaki papunta sa balikat ni Zephyr at pagkatapos ay naghanap ng komportableng lugar para masayang kumain habang nasa bibig nito ang spirit fruit. Meatbun, mukhang mas tumaba ka na naman. Habang nakatingin sa lalaking ito, walang magawang sabi ni Zephyr. Bagamat ang maliit na lalaking ito ay kasing laki lamang ng palad, ang tiyan nito ay masyadong malaki. Meow. Tila naintindihan nito ang mga sinabi ni Zephyr. Agad na hindi nasiyahan na sumagot si Meatbun at tinapik ang tiyan nito, na parabang pinagtatalunan nito ang katotohanan ng mga sinabi ni Zephyr. Makatwiran ka pa rin. Nahanap mo na ba ang lokasyon ng transmission portal? Walang magawang sabi ni Zephyr. Magaling ang batang ito sa paghahanap ng kayamanan at pagkain, at ang paghahanap ng portal ay kinuha rin ng batang ito. 2 araw nang nagsasanay si Zephyr. Sa sandaling ito, gusto niyang malaman kung talagang natagpuan na ng lalaking ito ang portal. Meow. Nilunok nito ang huling espiritual na prutas at itinuro ang lawa gamit ang mga kuko nito. Nasa loob. Habang nakatingin sa pool, bahagyang natigilan si Zephyr. Nakita ni Zephyr ang kakayahan ni Meatbun na makahanap ng mga kakaibang bagay. Sa lugar na ito, higit sa 1 beses nang nakatuklas ang lalaking ito ng ilang pambihirang espiritual na prutas at espiritual na enerhiya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng portal sa ilalim ng pool. Meow. Tinapik ni Meatbun ang dibdib nito, nagpapakita ng tiwala sa sarili, na parang nangangako ito kay Zephyr. Naniniwala ako sa'yo. Tumango si Zephyr. Plop. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, at tumalon si Zephyr. Habang papasok ang kanyang katawan sa pool, isang malakas na enerhiya ang mabilis na pumuno sa kanyang katawan. Kung maiipon ang tubig na ito, tiyak na magiging maganda ito at hindi ito mababa sa isang tier 6 na elixir. Sa kasamaang palad, ang tubig sa mga pool na ito ay sobrang lapot na bumubuo ng estado na. Malinaw na ito ay sanhi ng kapaligiran dito. Sa paglipas ng mga taon, ang akumulasyon ng iba't ibang spirit fruit ay bumuo ng ganitong estado ng krema. Bagamat nakaipon ng marami si Zephyr, hindi pa rin nila maalis ang lahat ng krema sa pool. Habang patuloy na lumulubog ang kanyang katawan, ang malagkit na pakiramdam na ito ay nagsimulang humina. Halata na ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay unti-unti ring humihina. Kabanata 108. Malinaw na habang palalim ang kanilang nilalakaran, mas kakaunti ang mga spirit fruit na natipon dito. Di nagtagal, mga 100 metro pababa, isang kakaibang pagbabago-bago ang napansin ni Zephyr, at ang evil breaking eye ay bahagyang kumurap. Bigla, isang gininto ang pinto ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Zephyr. Ang tarangkahang ito ay halos kapareho ng gininto ang tarangkahang natagpuan ni Zephyr sa Immortal Secret Land, mas maliit lang ng kaunti. Talagang meron. Meow. Si Meatbun, na matatag na nakahiga sa balikat ni Zephyr, ay napasigaw. Ang presyon ng tubig sa paligid ay tila hindi nagdudulot nito ng kahit kaunting presyon. Walang nakakaalam kung paano ito nagawa ng lalaking ito. Kung gayon, tara na. Muling gumalaw ang kanyang figure. Si Zephyr ay naging isang dragonfish sa kamangha-manghang bilis. Pagkatapos lumubog ng 260 metro pa, lumitaw siya sa harap ng gininto ang tarangkahan. Ang portal ay katulad nga ng sinabi ni Himakhong. Iba-iba ang portal ng bawat espasyo. Boom! Nang pumasok si Zephyr sa gininto ang tarangkahan, biglang nanginig ng malakas ang kanyang kaluluwa.
Tila patuloy na gumagalaw ang kanyang buong katawan, at sa isang iglap, lumabo ang kanyang paningin. Nang mabawi ni Zephyr ang kanyang paningin, lahat ng nasa harap niya ay ganap na nagbago. Lahat ng nasa harap niya ay hindi na ang espasyong kinalalagyan niya. Tila walang pinagkaiba sa mundong ito. Ang mga bundok, ilog, at lupa ay pawang magkakatulad. Gayunpaman, sa lugar na ito, naramdaman ni Zephyr na mayroong isang makapal na aura at sinaunang pagbabago-bago na patuloy na naglilinis sa espasyong ito. Taglay ang gayong sinaunang aura, pakiramdam ni Zephyr ay bumalik siya sa panahon ng dinastiya. Gayunpaman, sa lugar na ito, nakaramdam si Zephyr ng kakaibang pagbabago-bago sa sinaunang espiritu, na parang isang sagradong masamang espiritu ang isinilang sa mundo, na nagparamdam sa mga tao ng kaunting pagkailang. Swoosh! Bahagyang kumurap ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay, at kasabay ng mga kislap ng lilang liwanag, agad na nawala ang hindi kanais-nais na pakiramdam. Gayunpaman, mukhang alerto si Zephyr. May mga panganib sa lahat ng dako sa lihim na rehiyon, at lahat ng espasyo ay nasa loob nito. Kaya naman, hindi nang ahas si Zephyr na maging pabaya. Umuungol. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr. Bigla, isang galit na ungol ang narinig. Sa isang kisap mata, isang napakalaking nilalang ang nagtaas ng mga kuko nito at baliw na sumugod patungo kay Zephyr. Ang nilalang na ito ay parang isang brute bull. Gayunpaman, hindi lamang isang matalas na sungay sa ulo nito, kundi pati na rin isang matalas na sungay sa harap ng ilong nito. May dalawang mahahabang sungay sa magkabilang gilid, ngunit ang nasa ilong nito ay talagang malinaw at mahirap baliwalain. May mga bilog na tekstura nito, kasing itim ng tinta, parang isang itim at matalas na talam. Habang papalapit ito kay Zephyr, isang malakas na madilim na aura ang agad na kumalat sa paligid. Demon's Horn Brute Bull. Imposible yan. Bihira lang yan noong panahon ng dinastiya, at tuluyan na itong nawala sa modernong panahon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Nakilala niya ang bagay na ito. Kilala ito bilang Demon's Horn Brute Bull. Taglay nito ang pambihirang lakas, at ang lakas ng depensa nito ay kamangha-mangha. Kahit ang isang ordinaryong eksperto sa antas ng espiritu ay hindi nito kayang tapatan, kaya hindi nito kayang tumagos sa panlabas nitong anyo. Lalo na itong nangyari sa mahabang sungay sa ilong ng kabilang panig. Mas lalo pa nitong kayang magpakawala ng madilim na mga pagbabago bago ng kamatayan. Kapag ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay nakapalibot sa isang nilalang, agad nitong gagawing matamlay ang katawan ng isang tao, papasok sa antas kung saan hindi na sila makagalaw. Kabanata 909. Dumudugo. Lahat ng uri ng sakit ay mabilis nalilito. Ito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, ang Demon's Horn Brute Bull ay tuluyang nawasak, at mahirap na para dito ang lumitaw ngayon. Umiiyak. Nang si Zephyr ay nagbabantay at aatake na sana, isang matalas na kuko ang biglang lumipad mula sa langit. Sa isang iglap, sinunggaban nito ang malaking torong may sungay na 10 metro ang haba. Isa itong ibong may isang paa. Ang kabilang grupo ay may dalawang pakpak na parang buto, isang matalas na kuko, at 7 kulay na balahibo. Napakaganda niya, ngunit ang ulo nito ay halos kapareho ng sa leon. Leon na may buto. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, tuluyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Sa oras na ito, patuloy na nagpupumiglas ang toro, ngunit sa isang iglap, ito ay kinagat sa lalamunan ng nilalang na ito na tinatawag na leon na may buto. Kasabay ng pagtulo ng dugo, ang kabilang panig ay agad na natigil sa paghinga. Gayunpaman, wala nang pakialam si Zephyr sa kanila. Kung nagulat lang si Zephyr sa sungay ng demonyong brute bull, kung gayon ay nagulat na siya sa butones na leon. Ito ay isang nilalang nalilito lamang sa panahong prehistoriko. Siyempre, di nagtagal pagkatapos, alam ni Zephyr na masyadong maaga pa ang sarili niyang pagkagulat. Habang sumusulong siya, ang mga nilalang na mahirap nang makita o mamatay sa panahong ito ay patuloy na lumilitaw sa kanyang tabi. May mga butiki na lumulunok ng apoy, kakaibang isda na may itim na alikabok ng demonyo, mga itim na kabayong may kuko na umaakyat sa mga bundok, at mga pagong na umuungal at bumabasag ng malalaking alon. Sa kanila,
Maraming makapangyarihang nilalang na halos kapantay ng espiritu, at mayroon pang mga walang kapantay na nilalang sa espiritu. Hindi lang iyon, naramdaman pa ni Zephyr na ang ilan sa kanila ay hindi mas mababa sa mga disipulong nasa antas ng emperador, o mas makapangyarihan pa. May kakaibang pakiramdam dito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr habang pinapanood niya ang mga buhay na nilalang na lumilitaw isa-isa sa paligid niya. Ang panganib dito ay mas mataas kaysa sa lugar kung saan siya unang lumitaw. Woo! Sa oras na ito, isang nakakabaliw na dagandong ang nagmula sa hindi kalayuan. Isang nilalang na may apoy sa buong katawan ang sumugod patungo kay Zephyr. Napakabilis ng kalaban, at hindi lang iyon, ang apoy sa katawan ng kalaban ay kasing itim ng tinta. Gayunpaman, agad na tinunaw ng kakilakilabot na apoy ang lahat ng bagay sa kanilang paligid, na nagpapakita kung gaano kataas ang temperatura. Itim. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Paglingon niya muli sa paligid, bigla niyang natuklasan na karamihan sa mga nilalang at kapaligiran sa paligid niya ay halos itim. Hindi lang iyon, kundi mayroon ding malakas na enerhiya ng dyablo sa paligid. Ang nilalang na ito, na naglalabas ng apoy sa buong katawan nito, ay parang leopardo o tigre. Mabilis itong kumilos at tumalon, at ang matutulis nitong kuko ay sumugod na patungo kay Zephyr. Isa nga itong pabago-bagong aura ng demonyo. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot si Zephyr nang maramdaman niya ang nagliliyab na apoy na nagmumula sa katawan ng kanyang kalaban. Sa halip, isang mahinang ngiti ang ipinakita niya. Buzz! Biglang humiwa ang daliri niya sa ere. Bigla, isang lilang liwanag ang kumalat. Iyon ang kapangyarihan ng Evil Breaking Eye. Bagamat ang lilang sinag ng liwanag ay tumama sa buong lugar gamit ang isang daliri, ito ay parang isang nagliliyab na bituin na biglang kumalat, na bumubuo ng isang napakalaking kapangyarihan upang patayin ang kasamaan. Kabanata 910. Boom! Ang malaking nilalang na nagliliyab ay tinamaan ng lilang liwanag sa isang iglap. Buzz! Habang kumakalat ang dugo, ang higanteng nilalang ay direktang bumagsak sa lupa, nanginginig ang buong katawan at tuluyang nawalan ng sigla. Ang tatlong uri ng kapangyarihan ng Evil Breaking Eye, ang asol na elektrikal na kapangyarihan, ang pilak na kapangyarihan ng tukso, ang lilang kapangyarihan ng pagpatay sa kasamaan, at ang tatlong uri ng kapangyarihan. Sa oras na ito, si Zephyr ay tumatakbo na sa sukdulan, at ang pilak na liwanag ay umunlad tungo sa Eye of Confusion, na may walang katapusang kapangyarihan ng tukso. Habang patuloy na tumataas ang kapangyarihan ni Zephyr, ang lilang kapangyarihang pumatay ng kasamaan ay umabot na sa napakataas na antas. Ang makapangyarihang nilalang sa tapat niya ay malamang na nasa unang antas ng Divine Transcendence Realm, ngunit hindi nito nalabanan ang atake ni Zephyr. Sa simpleng puntong ito, hindi naman kalabisan para kay Zephyr na tawagin itong isang mas mataas na antas ng pagpatay. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit ang kanyang Evil Breaking Eye ay may ganap na epekto sa pagpatay sa kasamaan. Kung hindi, ang sinumang ibang kalaban ay mapapahamak sana. Well, isang malaitim na kristal ang gumulong pababa mula sa kanyang katawan. Isa ba itong inner elixir? Nang makita ang kristal, bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang nagmulat ng mga mata ang malambot na meat bun sa kanyang balikat. Pagkatapos ng bahagyang pagsinghot, mabilis na naging kidlat ang katawan nito. Meow! Hindi niya nakita ang ginagawa nito. Nang sumunod na sandali, nilunok nito ang malatinte na inner elixir. Creak! Kasabay ng tunog ng pagnguya at ritmikong pagnguya, natunaw na ang inner elixir. Ngunit di nagtagal, isang malamig na aura ang lumabas mula sa likuran nito. Meow! Nang lumingon ito, nakita nito ang pagkibot ng sulok ng bibig ni Zephyr sa pagkakataong ito, at malamig niya itong tiningnan. Ikaw na mahilig sa pagkain. Ang tuso mo. Sa oras na ito, tila alam na ng meat bun na mali ito. Nagkibit balikat ito at tumayo roon, hinayaan si Zephyr na sawayin ito ng malakas. Gayunpaman, base sa pagwagayway ng buntot nito, hindi ito nakinig. Sa sandaling ito, bigla na lamang, isang mababanggas na ungol ng mga halimaw ang nagmula sa malayo, na may parang kumukulong alon ng numa, na patuloy na kumakalat. Dumagundong. Sa pagitan ng langit at lupa. Sa ibabaw ng kumikinang nakawalan,
Isang sinaunang itim na kalasag, na parang isang banal na haligi, ay kumikislap na may walang katapusang itim na sinag ng Diyos. Ang higanteng itim na kalasag, na 1,000 metro ang haba, ay nahulog mula sa langit at naging isang walang katapusang banal na haligi upang sugpuin ito. Boom! Kahit na malayo sila, malinaw pa rin na makikita sa di kalayuan, isang bundok at ilog ang tila malakas na napasok, na agad na nagdulot ng walang katapusang mga alon. Isang malaking kalasag. Sa pagtingin doon, ang nakapangangilabot na aura ay malinaw na ang walang hanggang kapangyarihan na maipapakita lamang sa espiritu. Ang ganitong kapangyarihan ay mabubuo lamang kapag ang isang tao ay umabot sa antas ng hari, kahit man lang. At ang malaking itim na kalasag ay nagpaalala rin kay Zephyr ng isang tao. Black Shield King. Ang ekspertong ito mula sa Bright Gold Sect ay orihinal na isang disipulo sa antas hari, ngunit kalaunan ay napalitan siya ni Zephyr. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Zephyr ang taong ito. Kahit na mapatalsik ang hari ng itim na kalasag mula sa trono ng hari at matalo kay Sikong Jiuzi, hindi pa rin siya pananggahasan ni Zephyr na maliitin.